Ang pagiging makalimutin ay isa sa mga sintomas ng sakit na Alzheimer's disease. Mataas daw ang tsansang magkaroon ng sakit na yan ng mga matatandang may diabetes, may mataas na kolesterol at alta presyon. Alamin ang iba pang sintomas ng sakit na yan sa live report ni Athena Imperial. Athena? Yes, Jessica, nagkakaroon nga raw ngayon ng problema sa memorya ang veteranang aktres na si Belia Flores. At tulad niya, maraming mga matatanda ang may ganitong kondisyon at ang ilan sa kanila na-diagnose na may Alzheimer's disease. Mataray, primerang kontrabida sa pelikula man o telebisyon. Yan ang naiisip ng lahat kapag nababanggit ang veteranang aktres na si Medina Pidancel o mas kilala bilang si Belia Flores. Pero ang dating masiglang aktres, makakalimutin na raw ngayon. Kwento ng anak niyang si Ruby Arcilia, may mga pagkakataon daw na hindi na siya makilala ng ina. Hindi na rin daw ito makapagsalita at makagalaw. She's not good. She's bedridden. Hindi naglalakad. Hindi nagsasalita. Hindi siya nag-move. Pag hiniga mo siya, ganun lang. Wala na siyang gagawin. Tsaka pag kinakausap ko siya, titingin lang siya sa akin ganyan. Wala. Ang 85 taong gulang na si Nanay Ramona, makakalimutin na rin at nakikipagbuno ngayon sa Alzheimer's disease. Po yung kanyang paupahan na kwarto, nagbayad. Minsan po mawawala ang pera. Wala naman po siyang kasama dito. Sabi namin, bakasan mo lang nailagay dahil wala naman sa lahi namin na Alzheimer's. For the first time nga po, baka siyang And then po lalabas, para siya nanghihingi sa tao ng mga pagkain, inaano niya, parang nahiya kami. Tinatanggal po namin sa isip at hindi rin namin alam na Alzheimer's nga yung kanya. Nitong bandang huli po na sabi ko parang iba na nga po. Pati nga po ako binlater sa munisipyo, apo niya daw po ako. Ninakaw ko daw po yung kettle niya. Ayon sa mga eksperto, ang Alzheimer's disease ay isang uri ng sakit sa utak na tinatawag na demensya o ang paghina at pagbagal ng mental abilities. Temporal lobe. Minsan, nalalagay nila sa maling lalagyan. For example, cellphone, nilalagay nila sa loob ng ref. Kung dati mahilig sila magluto, ngayon wala na silang ganang gawin yung mga dating na-i-enjoy nila, no? Paliwanag ni Dr. Tiongson, lumiliit ang temporal lobe at thalamus ng utak ng mga pasyenteng may Alzheimer's disease. Kasabay daw nito, namamatay ang brain cells. Mas mataas daw ang tsansang magkaroon ng Alzheimer's ang mga matatandang may sakit na diabetes, may mataas na kolesterol at may alta presyon. Ayon sa mga eksperto, wala na raw kagalingan ang Alzheimer's disease pero maaari raw pigilan ang paglala ng ganitong karamdaman. Makatutulong daw yung mga ganitong aktibidades na naglalakad, nag-eehersisyo at kinakausap natin yung mga may ganitong karamdaman. At wala mang gamot. Isa na rin marahil sa nagpapagaan sa kanilang pasanin ang pag-aaruga ng kanilang mga mahal sa buhay. Ito na lang kaya i-stand up. Jessica, payo nga ng mga eksperto ay magpakonsulta daw agad sa mga doktor pag napapansin na yung mga matatanda nating mahal sa buhay ay madalas nang makalimot at nagbabago na ng kanilang ugali. Jessica? Okay, pero Athena, kailangan siguro magkaroon ng distinction, no? Paano mo i-distinguish kung alin ang Alzheimer doon sa normal at natural na pagiging makakalimutin o pagkaulyanin ng ating mga senior citizen, di ba? Jessica, tinanong natin yan kay Dr. Tiongson kanina at sinasabi niya na normal daw yung paminsan-minsan na pagiging makakalimutin nga ng mga matatanda. Pero yung madalas na daw na pagkalimot at sasabayan daw ito ng pagbabago sa ugali at nagiging accusatory or yung marami nang ibinibintang yung mga matatanda natin sa mahal sa buhay, yun na daw yung senyales na dapat ay magpakonsulta na tayo sa doktor. Okay, maraming salamat, Athena Imperial.